Amen. Sige tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin minsan pa. Ama namin, salamat po sa gabing ito. Kami po ay na-excite sapagkat alam po namin hindi masasayang ang iyong salita. Alam po namin na iyong salita ay buhay at ito'y kapakinabangan sa amin. At sa lahat po na naririto na makikinig ng iyong salita, hayaan mo palakasin mo kami, palayain mo kami, at hayaan mo hindi kami uuwi, Panginoon, na walang daladala, Panginoon, ng iyong salita. Salamat po maging ako ng mga ngaral. Itago mo lang po ako sa iyong likuran. Ikaw po siyang maihayag at turuan niyo po kaming lahat. Maging handa ang aming mga puso na tanggapin ng lahat ng ito. Sa iyo na pong lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Praise God. Salamat po sa pagkakataon na makapag-share ngayong gabing ito. Actually, kanina ko lang nalaman, siguro mga 2:00. So simula nun parang di na ako makatulog. Di ko na mabawi yung tulog ko. Ayan. Well anyway, salamat sapagkat alam po naman na God appointed this day para makapag-share po sa inyo. At nandito ang ating mga sir, magandang gabi po sa inyo. Actually talagang, habang pinapanood ko kayo, pinapakiramdam, antok na, nakakaantok yung panahon, malamig. Lalo na naka-jacket pa tayo. Diba, parang kailangan na ng una, patay, konting dim light lang, magkakatulog-tulog na tayo dito. Amen po ba? So hindi tayo nandito para matulog. Amen? Libre lang to. Amen. Pero yung libreng pinunta mo, grabe naman yung matatanggap mong halaga. Amen. So hindi na rin ako matagal mag-preach kasi may pasok din po ako. Alright? Blessed kayo kasi may pasok ako. So, praise God. Pero excited ako. Sabi ko, Lord, ano kaya yung gusto mo iparating sa amin ngayong gabing ito? Well, ngayon parang we are heading for second half of the year. Tama? So for 6 months, marami tayong pinagdaanan. Tama? Maaari nakangiti yung katabi mo, pero sa kabila nun, ang dami niyang pinagdaanan. Tama? Nagkaaway sila ng pamilya niya, nagkautang-utang siya, amen, nawala ng pagkain, hindi pinansin, hindi nag-comment sa Facebook, lahat. Ang dami natin pinagdaanan. First half pa lang yun ng year, may second pay. So, maaaring maging mabuti yung ngayong second half mo. Amen. O baliktad naman, etong first 6 months mo, maganda, eto naman ay iba. Hindi natin alam eh. Amen ba? Sabi ko, Lord, ano bang gusto mong ituro sa amin ngayon? Ako mismo, ang ganda ng tinusakan ng Panginoon kasi kung baga kanina ko lang nalaman na magpipreach ako, parang there's a lot of reason na parang ayoko. Diba? Ayoko kasi pagod ako, gusto ko magpahinga. Diba? Ang dami ko pang iniisip. Sabi ko, ano bang dapat kong gawin para mas bumalik ako doon sa inganyo ulit ako. Amen. Yung gusto ko ulit ma-refresh, ma-restore. So isang word lang yung narinig ko. Reset. Sabi mo, reset. Okay? So sabi dito, reset. Nirigyan ko ng tayo, God is not done yet. Reset. Start over. Okay? So, sabi ko nga, ang dami natin pinagdaanan. Sino dito nagkaroon na ng cellphone na bago? Bago. Siya talaga yung nag-open. Sino? Taas kamay. Amen? Siguro, halos naman tayo nagkaroon ng cellphone. Di ba lahat? Bago yan. So, pag binuksan mo yung cellphone mo, kitang-kita mo kung ano yung default. Ano yung pinaka-apps lang na meron. Pagbukas ba ng cellphone mo, meron ka agad Facebook na application? Wala. May Messenger ba doon? Wala. May TikTok? Wala. May Lazada ba? Wala. Wala. Kung ano lang talaga yung pinaka-default ng mga apps na nandun, yun lang. Amen? So, sino naglalagay para magkaroon ng Facebook, ng Messenger? Tayo. So, sa buhay din natin, ganun din tayo para tayong isang device. No? Na God created that kung ano yung pinaka-default. Ang default sa atin ng Panginoon ay pagyamanin ka. Pagpalain ka, sabi sa Genesis 1:28, binigyan tayo ng karapatan ng dominion to dominate lahat ng mga nilikha ng Diyos. Amen? So kagaya na sinasabi ko kanina, para tayong isang device na tayo yung nag-i-install. Diba? Kailangan ko ng Facebook ngayon, install ko. Tama? Kailangan ko ng Shopee para bumili yung buhay ko. Di na ako pupunta ng Divisoria para bumili ng tela, ng mga pillows, mga ganyan. Magsha-Shopee na lang ako kasi kailangan ko yon. Tama? Pero, dumating na rin ba sa time na sobrang tagal na ng cellphone mo, naglalag? Tama? Naglalag siya. Bumabagal. Tama? Bakit?
sa kadahilan ng marami ka nang niload na hindi na kaya ng capacity ng cellphone mo. Ganon din tayo. Maraming niload na minsan hindi na natin kaya, gusto na natin mag-breakdown. Kaya nga dumadating sa panahon na sa tendency na iba gusto na magpakamatay. Kasi ang dami ng dala-dala. So anong gagawin natin dahil loading na siya, ang hirap na siya, yung kausap na nagsasalita, hindi ka naman naririnig. Kasi sobrang loading na. Tama? So ang gagawin natin, mag-reset tayo. Ibalik natin doon uli sa dati niyang pagkagawa sa Kanya. Yung mga bagay na hindi mo naman kailangan, i-unload mo na. Amen? Naintindihan natin? Tanggalin mo na. Kahit mga kaibigan mo malapit sa iyo, kung hindi naman siya dahilan para lumago ka, umangat ka, tanggalin mo na. Hindi sila kalugihan. Ang lugi, mawala tayo sa Diyos na nagtitiwala sa atin. Amen? Sabi nga, mawala ng lahat, wag lang ang Diyos. Amen? Kasi ang Diyos kaya magbigay ng kaibigan na nawala sa iyo at bibigyan ka ng totoong kaibigan na mag-aakay sa iyo. Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. So yung purpose ng pag-reset, ito yung, it allows you to restore a device or system na ibalik ka doon sa dating pagkalikha sa iyo. Amen? So ngayon, mga nag-aaral, mga estudyante, pasukan ngayon, marami ka makakasalumuha. Amen? Na on fire ka ng mga bakasyon kasi lagi ka nasa church, no? For 2 months, talagang praise God, hallelujah. Ang dami mong ministry. Padating ngayong pasukan, ang dami mo namang kaibigan ulit na makakasalamuha. Ano kaya yung pwede mo na namang i-load? Tama? Ikaw ba yung maglo-load sa kanila ng mga word of God? O ikaw yung maloloadan nila ng mga worldly things? At the end of the day, ikaw pa rin na magde-decide sa sarili mo. We have the Spirit of God. We have the mind of God na magdi-discern, na mag-iisip, ito ba'y sa Diyos o hindi? Pag alam mong hindi para sa Diyos, huwag mo nang gawin. Tama? Huwag ka na magdalawang isip, ay hindi, parang sa Diyos talaga eh. Ay hindi, parang ganun. Pag may paaninlangan ka, huwag mo nang tuloy yun. Amen ba? Handa ba kayo magpa-reset ngayong gabing ito? Di ba nakakapagod eh? Nakakapagod talagang. Nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, marami kang binubuhay. Amen po ba? Magpapadala ka pa. Di ba? Minsan, ewan ko ba, parang anong nangyayari sa buhay natin. Pero, naniniwala naman tayo, lahat naman ay kontrolado ng Diyos. Amen? So, magbasa tayo ng salita ng Panginoon dito. Sabi sa John 5:8. Yan, bigyan nyo lang ako siguro mga 20 minutes to 30 minutes, tapos na tayo. Okay? So, John 5:8. Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." Okay? Once again, Jesus said to him, "Get up, pick up your mat, and walk." 3 bagay ang pag-aaralan natin ngayong gabing ito. Sabi mo nga, 3 bagay lang. Ayan. So number 1 doon, sabi ni Lord, para ma-reset tayo. So yung kwento na yan, bago ko bumunta tayo sa point, yung kwento na yan, merong isang lalaki, okay, na siya'y isang lumpo o lame for 38 years. Biruin mo, 38 years. Hindi siya makalakad. Sino ba 38 years na dito? O, si Kuya Andrew. Pero siya nakakalakad. Yung 38 years, hindi siya makalakad-lakad. Di ba? Ang hinihintay na lang niya, himala. Biruin mo, for 38 years ka hindi makalakad. Naghihintay ka pa ba ng himala nun? Di ba? 1 year nga lang, wala. Parang ayaw mo na, 6 months nga lang na wala. Parang, di ba mga doktor, 6 months, mamamatay na po siya. Di ba? Parang, sige, okay, hintayin natin mamatay. Di ba? Parang wala nang himala eh. Parang ganun, di ba? Pero ito, 38 years, hindi nagsawang maghintay. Sino dito kung 38 years, wala pa rin. Parang gusto mo na talagang pakamatay, no? Pero hindi, ito 38 years, umasa siyang magkakaroon ng himala. Kaya ikaw, kung may mga pinapanalangin ka, may mga pinapangarap ka na hindi pa natutugon, kagaya ng lalaki dito, naghintay siya, na may dumating. Sabi mo, there's a one day. One day, meron darating para sa'yo. Hintayin mo lang. Amen? Palakpakan natin si Lord. So number 1 na dapat natin gawin para ma-reset tayo, get up. Okay? Sabi doon, get up. Basa tayo, Revelations 2:5. Sabi kasi nung nasa Baguio kami, sabi nung preacher doon ni Bishop
Anong pangalan, Bishop? Ano ba yan? Reggie, kailangan daw yung preacher mabilis magsalita para inahabol nyo daw. Para isipan nyo nag-iisip din ng mabilis. Kaya mabilis na magsalita para di ba? Hindi naintindihan, di ba? Natawa kayo para yung isipan nyo, hindi kayo nagbabuffer na, ano sasabi ni Pastor? So, binibilisan natin para hindi kayo matulog. Okay? Alright, lugi ako, kayo matutulog, ako papasok pa lang, gising ako. Di ba? Okay, sabi dito, Revelations 2:5, consider how far you have fallen. Yan. Sabi doon, repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Ang sakit naman nun, no? Kung hindi ka na magsisisi. Sabi doon, i-consider mo kung saan ka bumagsak. Kaya ngayon unang topic natin, get up. Ibig sabihin, sa pagbangon mo, alamin mo kung saan ka bumagsak. Saan ka nagkulang? Amen? Nagkulang na ba ako sa paglilingkod? So get up. Minsan pa, i-ano mo yung sarili mo ulit. Gusto ko na ulit maglingkod. Kasi may 6 months tayo ulit na mag-antay. Makapag-renew tayo. Makapagbago tayo ulit. Kasi alam nyo, kapag may timeline, mas mabilis tayong kumikilos. Pag may due date, kagaya na may building kami, may due date, kailangan mas mabilis kami magtrabaho, mag-isip. Saan kami kukuha ng pang-building? Kailangan mag-isip namin yun. Diba? So, ganun dapat din. Kailangan hindi ka patulog-tulog kasi pag patulog-tulog ka, hindi ka makaka-get up. Diba? Kumakanta tayo ng get up, get up, get up. Diba? Amen ba? Hindi, wag maging dahilan yung sitwasyon mo ngayon para hindi ka bumangon. Amen? Ang Diyos nga, ang daming inisip. Inisip ka rin niya. Pero ano ginawa niya? Inisip ka niya na hindi ka mapahamak, kaya ginawa niya ang the best niya para sa'yo. Amen ba? So number 1, get up. Bumangon ka kung saan ka nagkamali. Lahat naman tayo, alam naman natin siguro kung ano yung pagkakamali natin eh. Amen ba? Alam natin kung saan tayo nagkulang. So this is the time that you redeem the time. For the days are evil, malapit na dumating ang Diyos. So habang may pagkakataon, habang may oras, gumising. Hindi ka kasi makakagawa pag nakahiga ka. Amen. Hindi ka rin makakagawa pag pikit ang mata mo, pag tulog ka. Kaya nga sabi dito, para makapag-reset tayo, makamove on tayo, makapag-restore tayo sa mga dati natin ginagawa, sabihin mo, bangon. Okay? Tayo. Okay? So tumayo ka. Kung saan ka bumagsak. At sa pagkabagsak mo nun, minatutunan ka na. At wag mo nang gawin uli yung mga bagay na mali na yon. Kasi natuto ka na nga. Amen? Intindihan natin. Palakpakan natin si Lord. Wag naman kung saan ka bumagsak, sa iba ka bumabangon. Diba? Para hindi ka rin makakaano nun. So, hindi lang sapat na ikaw ay mag-get up, na bumangon ka, kailangan mo rin mag-repent. Tumalikod na doon sa mga nagawa mong kasalanan. Amen? Walang naman makakapagtago sa atin ng kasalanan eh. Lahat naman ay lantad sa Diyos. Amen? Matago mo man yan sa mga leader mo, sa mga pastor mo, alam pa rin ng Diyos yan. Amen? So yun yung number 1, get up. Sabi rin sa Luke 15:17. Sabi naman, ang verse naman ni Pastor. Binibilisan ko talaga para maisip nyo agad. Luke 15:17. When he came to his senses, sabi mo nga, senses. Sa Tagalog, ulirat ba yun? Ulirat. Yan. So, di ba may mga kasabihan yung mga parang matatanda na, tinan mo, pag nauntog lang yan, babalik yan sa ulirat niya eh. Di ba? Lalo na pag may mga jowang mga foreigner, mauntog lang to, tinan mo, yung foreigner na to. Matutuklasan niya, hindi pala to karapat-dapat sa kanya. Di ba mga ganon? Kasi minsan nawawala tayo sa tamang pag-iisip. Pag marami ka nang iniisip na problema, nawawala na yung dapat mong tamang isip. Tama? May pagkaano na tayo minsan, sisa. Sabi mo, sisa. Yung baliw-baliw. Diba? Minsan may sisa na tayong moment sa buhay natin, na baliw-baliw na tayo kasi ang dami nating iniisip. Ang dami na nating niloload sa buhay natin na hindi naman mahalaga. Pero yung isa dito, yung kwento dyan, sabi nung, when he came to his senses, he said, how many of my father's hired servants have put to spare and here I am starving to death? Ito yung kwento ng prodigal son na kung saan yung anak niyang bunso ay kinuha yung kayamanan at bumalik sa doon sa ulirat. Nalaman niya na doon sa bahay namin, marami kaming lingkod doon eh. Marami kaming pagkain doon eh. Alam niya kung saan siya nagsimula.
Ikaw ba, alam mo kung saan ka nagsimula? Kaya nga sabi, if you are in Christ, you are new. Nung wala tayo kay Kristo, makasalanan pa tayo. Pero nung tinanggap natin si Kristo, naging bago tayong nilalang. Ayun na tayo, bago na tayo. Huwag ka na dun bumalik sa dati. Parang ganito, naligo ka. Naligo. Sino ba naligo? Nasa kamay. Parang iba din naligo kasi malamig, No? Yan, naligo ka. Hindi naman pa pwedeng suotin mo yung sinuot mo dati. Parang wala rin nagbago. Dapat bago din. So lagi mong suotin yung identity mong bago na. Amen. Hindi ka na yung dating talunan. Amen. Hindi ka na yung dating sumusuko bigla-bigla. Amen. Ikaw ay bago nilalang na. Tama ba? Bago nilalang na. Ibig sabihin, dala-dala mo na yung identity mo kung sino ka. Bumalik ka lang doon. Siya nga yung anak bumalik siya sa senses niya na anak ako ng hari Dapat hindi ko kasamang kumain ng mga kanin baboy itong mga baboy na ito Ang sasarap ng pagkain namin, meron kami samgyeopsal doon. 'Di ba? Sa kaharian ng aking ama. Ganun So dapat, bumalik ka sa senses na minsan, konting dagok lang. Dagukan mo. Ay, joke lang. Huwag mo naman dagok. Konting konting refresh lang sa utak mo Kasi yung isipan mo, hawakan yung mga ulo nyo. Yan. Iyan yung ating battlefield. Dito lahat nagsisimula. Diyan nagsisimula ang away, desisyon. Yan. Nandiyan nagsisimula ang lahat. Amen? So, kailangan natin maging watchful, bantayan natin kung ano ba yung mga pinapasok natin. Kasi ngayong generation, mabilis tayong makapag-absorb. Amen? Mabilis tayong makapag-adapt. Di ba yung mga bata nakikita nyo, ang galing magsasayaw. Yung mga sayaw pang TikTok, bigyan mo lang ng iPad dyan, maya-maya alam niya yung sayaw, pating kanta, na-amaze ka, anong galing naman kumanta nito, alam niya yung trending ngayon kaysa sayo. Tama? Ganun kasi kabilis. Kaya tayo din, bantayan natin lahat ng pinapasok natin sa ating mga puso. Amen? Kung galit yan, okay naman ito magalit wag lang magkakasala. Amen? Yan ba'y tampo, wag mo na papasukin sa isipan mo, sa puso mo. Amen po ba? So number 1, get up. Sabi mo, get up. Yan, handa ba kayo magpa-restart So yun ang mga dapat natin gawin. Bumangon ka. Number 2, sabi doon, pick up your mat. Okay? Revelations 3:2. Susulat po ba kayo? Revelations 3:2. Wake up! Ayan na naman, puro wake up po. Kaya sabi mo sa katabi mo, wake up! O hindi ako nagsasabi niya na, pinapagising lang tayo talaga. Wake up, strengthen what remains and is about to die. Ibig sabihin, kung anong meron ka ngayon na natitira na lang, pagbutihan mo yan. Kung ang meron ka na lang ay paglilingkod, huwag ka nang pa-absent-absent. Kung ang meron ka na lang ay paglilingkod, ibigay mo na. Hindi umambon lang, wala ka. Amen po ba? Pero salamat sa kapatid natin. Ngayon, palakpakan naman natin ang bawat isa. Kahit hindi maganda ang panahon, nandito siya. Kasi mahal niya ang Panginoon. Nag-get up siya, pinick up niya kung anong meron siya. Diba? Dahil mahal niya sila, susunod siya, ano man ang mangyari. Kung ang meron ka na lang ngayon ay ang Diyos, huwag mo na siyang i-let go. Amen? Kung meron ka ngayon church, huwag mo na iwan ang church mo, masaya ka na dito, dito tayo lalago. Dito tayo pagyayamanin ng Panginoon. Amen? So kung anong meron ka pagyamanin mo, kung may talento kang kumanta, ibigay mo na sa Diyos. Huwag lang pang bidyoke. Amen? Pag may mga inuman, 5-1-1-6. Diba? Ganon. Diba? 7-8-3-7. Pagbigyang muli. Ayan. Alam mo pa yun, di ba? Mga ganon So, pag mga ganong buhay na buhay tayo Amen po ba? So, kung ang talent mo na lang ipagkanta, o ang talent mo ay pagluluto, praise God. Gawin mo ng masarap yung pagluluto mo. Maraming mabubusog. Huwag mo isipin na, kakapagod yung dami ng papakainin, damihan ko ng asin. Yan, tapos after ko magluto, kami pa maghuhugas ng pinggan, damihan ko to ng paminta. Ang dami. So kung ang meron ka na lang ay pagluluto, gagalingan mo na lang. Amen? Kung pagsayaw naman, galingan mo na rin. Sabay-sabay naman, sabi mo sabay-sabay naman. Okay? Okay naman sumabay di ba? Tumatawa yung mga dancer Lalo si Rodney, sabi niya, sakit nun
Sabay-sabay din naman pagsasayaw. Kaya nga pag nagli-lead ako sa inyo, pinapa-stop ko muna para lahat sabay-sabay. Amen ba? Kasi dapat iisa lang tayo. Amen? Yung iba talaga, pagpasensyaan nyo na, may konting bilis talaga siya. Above the normal siya. Oo, gano'n. Pagpasensyaan nyo lang talaga. Ako meron ka naman ang meron ka ay magaling ka sa pakikipagsalamuha, galingan mo na. Amen? Hindi yung pakikisalamuha para i-chismis siya, huwag gano'n. Amen? So, kung anong meron ka ngayon, kung meron ka ngayon na pananampalataya, anong pananampalataya, huwag mo lang natin binabaliwala. Yan ang nagiging natin sa Panginoon. Kumbaga, yun ang ating currency. Diba? Sabi nga, kahit kaliit na ng mustard yung pananampalataya mo, kaya makapag-move ng mountain. Kaya kami pananampalataya, kahit yan meron ka, pagbutihan mo pa. Para darating ang panahon, lalaki ang pananampalataya mo at anong problema man, kayang-kaya mo. Amen? Palakpakan natin si Lord. At sabi dito, Revelations 2:4. Yet, I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Dito raw siya nagtatampo sa atin, si Jesus. Sabi niya, nakalimutan mo na daw yung unang pag-ibig mo sa akin. Sabi niya ganon. Sino ba dito yung mga bago sa church, in love sila, di ba? Yung gusto ko, Lord, makasama lang talaga ako niya sa banda, Lord. Grabe, gagawin ko lahat. Ngayon, nasa banda na. Nasaan na siya ngayon? Di ba? Wala siya. Nasaan ang first love mo? Pag nandyan na, naiiwan mo na di ba? Lord, nakasama lang talaga ako sa dance, Lord. Grabe. Sa training, push up. Di ba? 30 minutes, takbo-takbo dyan. Yung nakasama na, kailangan ng dancer. Wala. Doon nakikipaglaban ng showdown sa labas. Grabe yun. Di ba? Kung ano yung sinabi mo sa Diyos, bakit mo ginagawa yun? Kasi na-encounters mo siya. Dapat wag mawala yun. Dapat lalong umuusbong, lalong lumalago. Amen? Amen ba? Kaya wag natin kalimutan yung ating first love sa Panginoon kasi yan yung minsan nag-i-ignite sa atin na, Lord, dito kita na-encounter eh. Yung tipong andon watch lang Tuesday, araw-araw ka nandito. Diba? Kasi hindi ka move dahil sa schedule. You are moved through the Holy Spirit na anumang sitwasyon gusto ko magpasalamat. Kasi dito ko siya na-encounter sa Don't Watch eh. Diba? Naalala niyo ba yung encounter niyo sa Panginoon? Sa Don't Watch niyo ba siya na-encounter? Sa camp ba? O kung saan man. Naalala ko si Sir Juancho, sabi niya, sa na-encounter daw niya sa evangelism. So every time na may mission, lagi yung sinasabi yung na-encounter niya si Lord ulit doon sa evangelism. So ganun. Yung first love na reminisce ako saan nang galing siya ulit, di ba? Dati dito ko naranasan yung pag-ibig ng Diyos. Alalahanin mo lang yun, sige, alalahanin mo sa unang na-encounter si Lord. Magbabalik ka ulit eh. Lakas! Amen? Na makapaglingkod sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Ayan, so ano yung number 1 na dapat natin tandaan? Yan. Number 2, mat. Pick up your mat. And number 3, last. Sabi mo, last. Ano muna, taas mo na ang mga kamay. Stretch. Last na to. Ayan, parang buhay na sila pag last, no? Sabi dito, walk. Ayan, diba? Sabi doon, get up, pick up your mat, and walk. Okay? So sa paglilingkod natin sa Panginoon, para ma-reset tayo, wag muna doon sa paglalakad. Simulan muna natin sa step. Kasi minsan gusto agad natin lumakad eh. Hindi mo naman alam ang tungo mo. Tama? Baka bumalik ka na naman doon sa dating buhay mo, lakad ka ng lakad. Kaya kasi sinasabi ko muna, step muna. Paunti-unti lang. Isa-isa lang mo. Step by step lang muna. Ito ba talaga? Step? No. Di ba may laro ng bata? Step? No. Di ba may ganon? Sinusundan mo yung tinig eh. Kung step ba o no. Nung bata tayo, ganon ang mga laro natin eh. So yung step, sabi dito, Psalms 37 verse 23. Yan. Psalms 27. The Lord makes firm the steps. Hindi walk ang ginamit na. Kasi pag walk, mabilis eh. Of the one who delights in Him. So ibig sabihin sa pag-reset natin, hindi biglaan. Sige nga, labas yung cellphone nyo ngayon. Sige, labas lahat ng cellphone. Sige,
Sige po, labas nyo lahat ng cellphone nyo. Punta kayo sa settings. Pundutin nyo nga, i-reset nyo ngayon. Ayaw nyo, di ba? Mahirap eh. Ganon din naman, doon kailangan ng step, unti-unti lang. Minsan nga, hindi mo kailangan i-reset eh. Tanggalin mo lang yung iba eh. Para bumalik yung tamang bilis niya eh. Tama ba? So, hindi pala dapat laging reset. Minsan, i-unload mo lang yung mga bagay na hindi talaga para bumilis. Amen? So sabi doon, the Lord makes firm the step of the one who delights in Him. So ibig sabihin, so lahat ng ginagawa mo ngayon dapat ay ordered by the Lord. Ito bang paghakbang ko? Ito bang mag-a-apply ba ako? Ito ba'y ordered by the Lord? Ito ba'y maghingi ka ng mga advice sa mga leader natin, pastor natin, kung tama ba yun? Amen? So step lang muna. Step one at a time lang po tayo. Unti-unti lang. Para alam natin kung saan tayo patungo. Amen? At kung alam mo nang may direksyon ka na, saan ka nang lumakad. Kasi alam mo yung patutunguhan mo eh. Para hindi masayang yung oras, yung lakas mo, yung panahon mo, sa paglalakad kung alam mo namang may direction ka na. Diba? Your word is a lamp unto my feet, sabi doon. And a light unto my, sabi doon sa Psalms. So, sabi doon, kailangan natin, isa sa pamamaraan para tayo ay magkaroon ng reset, kailangan natin we need to walk or step. Amen? 2 Corinthians 5:17. Sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Sabi mo, new is here. Di ba pag nireset natin yung cellphone natin, parang bago ulit. Tama? Parang bagong-bago siya ulit. Ay, mababalik siya sa kung ano siya dati. Ngayon, nabing ito, i-imagine nyo ba? O gusto nyo bang mag-decide sa sarili nyo na parang gusto kong bumalik dun talaga sa dating akong pagkatawag ng Panginoon. Amen? Sabi nga dito, reset your life. May sound like starting completely from scratch. You know, sa pag-reset ng ating buhay, parang nagsisimula ka ulit na magsimula ulit. Amen? It's not an easy thing to do. No? It takes talagang ng tamang gagawin mo, tamang pag-iisip mo, no? God wants you to return to your original state and that is to bless you. Amen? Sabi ko nga dito, reset doesn't mean our ending. Actually, it gives you hope and chance to redeem the time and cope up to your past mistakes. Kaya tayo nag-restart or nag-reset sa mga bagay-bagay natin. So ano ba yung mga dapat natin gawin para makapag-reset tayo? Pwede nyo isa sa mga gawin, mag-prayer and fasting kayo. Amen? Gawin natin yun. Kagaya every Tuesday, makipag-join kayo. Every Tuesday ba yun? Tama? So every Tuesday po, kung kayo po available bago kayo pumasok sa trabaho, sa school, meron tayo every 5 a.m. Tuesday dito para sa ating prayer sa Dawn Watch. So para isip ka talaga, kung tunay ba talaga yung oras ko, panahon ko para mag-reset, isama mo yung pag-prayer and fasting. Para i-lead ka ng Panginoon kung ano ba dapat mong gawin. Dapat na ba ako mag-reset o dapat ko lang tanggalin tong mga bagay na hindi naman nakakabuti sa akin. Amen? Hindi laging, ang pangit na cellphone ko, bibili na ako ng bago. Eh kung nireset mo lang yan, parang as is bago pa din. Nasayang lang yung pera mo. Amen po ba? So tayo natin tumayo na. Ito ang aking tanong sa inyo. Minsan, the discouragement of yesterday will stop you for resetting today. Yung discourage mo sa mga nakaraan na buhay mo, minsan yung nagiging hadlang para hindi ka makapag-reset ngayon. Amen po ba? So yung tanong ko ngayon, ito yung challenge na iiwan ko sa inyo. Are you ready for reset? Or ready to click the button reset? Handa ba kayo? Yan. Kung may mga cellphone kayo, kunyari, yung cellphone nyo, hawak nyo yung cellphone nyo, at yan ikaw. Ikaw yan, yung cellphone na yan. Handa ka bang i-reset yan para bumalik ka doon sa pagkatawag sa'yo ng Panginoon? Amen? Or handa ka bang i-unload o i-delete, i-uninstall yung mga bagay na hindi naman kapakinabangan sa'yo? Minsan kung ano pa yung ini-install mo, yung pa yung nagiging dahilan ng pagkakasala mo. Amen? Kung ano yung mga dina-download mo, minsan kasi hindi lang yan dahil sa desisyon mo eh. Minsan
isa sa mga nakaka-affect dyan, yung mga kasama mo. So, piliin mo yung makakasama mo, lalo sa mga estudyante, piliin magiging kaibigan, sa katrabaho. Araw-araw, marami tayong nakakasalamuha. Marami tayong na-absorb. Marami tayong na-adapt. Pero binigyan naman tayo ng Diyos, ng banal na Espiritu na magtuturo sa atin kung ano yung dapat natin gawin. We are not foolish. Hindi tayo mga mangmang na parang hindi natin alam. No? We have the mind of Christ. Alam mo kung ano ang dapat mong gawin. Humingi ka lang ng guidance sa banal na Espiritu na magtutulong sa iyo. Amen? So ngayong gabing ito, I just want to challenge everyone na bigyan ko kayo like a minute or two para makapag-isip-isip. Lord, ano po ba yung mga dapat kong i-unload? Ano po ba yung dapat kong i-install sa buhay ko? Ito po ba yung mga bagay na nagpapabigat sa akin, nagpapalugmok sa akin? So ngayon, I give you time to think about that one. Na-challenge na yun na kaibigan ba yan? Mga bisyo ba yan? Mga lifestyle ba yan? So ano yung mga bagay na yan nagpapahirap sa'yo? Ano yung mga bagay na yan na naglulugmok sa'yo, nagpapa-stop sa'yo para hindi ka makapagpatuloy sa Panginoon? Kagaya na sinabi natin, God is not done yet.